Maraming lalaki ang hindi alam kung anong gagawin dun sa sitwasyon kapag nanlamig na yung girlfriend nila or nawala ng interest sa kanila or nakipaghiwalay sa kanila yung girlfriend nila. Anong gagawin mo? Paano ka magre-react kapag ganun na yung sitwasyon? Itong sitwasyon na to, common to sa ligawan. May makikilala ka, tapos okay kayo nung umpisa, and then mararamdaman mo na lang bigla hindi na siya interesado sa'yo, iniiwasan ka na niya, hindi ka na niya nare-replyan, marami na siyang excuses. Maraming lalaki ang hindi alam kung anong gagawin kapag nandun sa sitwasyon na yon. So may dalawang klase ng lalaki dito sa sitwasyon na to. Yung unang lalaki is gagawin niyang lahat para bumalik sa kanya yung girlfriend niya. Susuyuin niya, aamuin niya, hanggang maging desperate na siya or magmakaawa na siya na balikan siya ng girlfriend niya. Tatanungin niya yung babae, ano bang ginawa kong mali, anong naging mali. And then kapag sinabi ng babae na kasi ganito ka, kasi ganyan ka, kasabihin ng lalaki, sige, i-improve ko yung sarili ko para sa'yo, babaguhin ko yung sarili ko para sa'yo. Tama yung gagawin niya, babaguhin niya yung sarili niya, i-improve niya yung sarili niya. Pero ang mali niya doon, gagawin niya yun para doon sa babae. Yun ang pagkakamali ng unang lalaki. Yung pangalawang lalaki naman, hahayaan niyang umalis yung babae. Magigrieve siya, masasaktan siya, magmumukmok siya, iiyak siya, pero i-analyze niya rin kung ano yung nangyari. I-analyze niya kung ano yung pagkakamaling ginawa niya. Kapag siyang may pagkakamali, sa tingin niya na siya may pagkakamali, i-improve niya yung sarili niya. Mas magfo-focus siya doon sa self-improvement niya kesa sa sayangan niya yung oras niya para bumalik sa kanya yung girlfriend niya nakipaghiwalay sa kanya. Bibigyan kita ng example. Let's say may project kayo sa trabaho or sa school. And then meron kang kapartner. And then ikaw, focus ka dun sa project nyo, gustong-gusto mo mag-work yung project nyo, maging successful kayo dun sa project nyo. Pero yung kapartner mo, walang pakialam dun sa project. Hindi siya seryoso dun sa project nyo. So, ang nangyari, dumating yung due date, yung deadline, bumagsak kayo kasi ikaw lang yung nag-effort dun sa project nyo, yung kapartner mo hindi. Ang tanong dun, ang gagawin mo ba? Mag-spend ka pa ng oras na kausapin yung partner mo na yon. Sa susunod naman, pwede bang mas mag-spend ka ng time dun sa project natin para maging successful tayo? Siguro hindi, di ba? Maghahanap ka na ng ibang kapartner na sa tingin mo is magko-commit dun sa project nyo para maging successful yung project nyo na yun, di ba? Ganun ang ginagawa ng pangalawang lalaki. Ganun ang mentality ng pangalawang lalaki. Example ko. Maghahanap siya ng ibang partner na sa tingin niya is committed dun sa relationship. Hindi siya na mag-aaksaya ng panahon dun sa ayaw na talaga. Dun sa relationship nyo. Hindi na siya mag-aaksaya ng panahon doon. Kapag hindi invested yung girlfriend mo sa relationship nyo, kahit na ginawa mo na yung lahat, sa tingin mo ginawa mo na yung lahat ng effort para mag-work yung relationship nyo, and then ayaw na niya, huwag ka na mag-aksaya ng panahon para suyuin siya ulit. Ang gawin mo, mag-self-reflect ka, honestly, kung ano yung mga pagkakamaling ginawa mo, and mag-focus ka dun sa self-improvement mo. Mag-focus ka sa sarili mo. I-value mo yung time and energy mo and yung pera mo sa pag-focus dun sa self-improvement mo. Yun ang dapat mong gawin. Bakit mas effective tong ganitong technique kesa dun sa una mong gagawin na susuyuin mo siya, magmamakaawa ka, and then ayaw naman na niya dun sa inyo, sa relationship nyo, ayaw niya na sa'yo. May dalawang reason kung bakit mas effective yung pangalawang technique. Ang unang reason is makakaiwas ka sa unnecessary na mental at saka emotional stress na pagdadaanan mo. Kapag masyado kang obsessed dun sa ex-girlfriend mo, magkakaroon ka lang ng anxiety, mag-frustrate ka, hanggang sa maging depressed ka na, hanggang sinayang mo na yung buhay mo, yung oras mo. Yung ganong klase mentality, hindi magiging healthy yun sa'yo. And pwede magkaroon ng long-term negative effect sa'yo. Pwedeng maglasing ka na maglasing, hanggang sa hindi ka na maging healthy, magkasakit ka na, naging self-destructive ka na, or sa paglalasing mo, nakaksidente ka, naputulan ka ng paa o namatay ka na. So, hindi worth it yun. Okay lang na mag-grieve ka, malungkot ka, umiyak ka, iyak mo, isigaw mo, magalit ka. Pero mag-move on ka kaagad. Improve mo yung health mo. Kung manginginom ka, nagsisigarilyo ka, mabisyo ka, lagi ka nagpupuyat, kung ano na ginagawa mo, matulog ka ng kompleto sa oras. Alagaan mo yung sarili mo kasi yun ang pinaka-importante sa lahat. Be physically fit, be healthy, mag-workout ka, kumain ka ng healthy, improve mo yung skills mo, magkaroon ka ng side hustle, kahit estudyante ka pa lang, make sure na meron kang side hustle, meron kang side income.
para meron kang budget na pang-date, pang-improve sa sarili mo, di ba? Focus on improving yourself, hindi para sa kanya, kundi para sa sarili mo. Dapat ikaw yung nasa center dito, ikaw yung priority dito, hindi siya. Kasi kapag in-improve mo yung sarili mo para sa kanya, tapos hindi pa rin siya bumalik sa'yo, kakalimutan mo na yung ginawa mong effort para improve mo yung sarili mo. Kasi sasabihin mo, wala namang effect kahit na improve ko yung sarili ko, hindi pa rin siya babalik sa akin. So, what's the use? Wag na lang, di ba? Pero maling mentality yun. You focus on yourself, focus on your self-improvement, mental health, physical health, magkaroon ka ng skills, increase your knowledge, magbasa ka ng libro, manood ka ng mga YouTube videos na katulad nito, kung paano ka mag-i-improve. Make yourself your priority. Yun ang pinaka-importante doon. Wala kang control kung babalik siya sa'yo o hindi. Pero ang control na meron ka, yung sarili mo, yung decision mo. Pero yung siya, hindi mo siya kontrolado. So, nagfo-frustrate ka lang kapag hindi siya bumalik sa'yo kasi wala kang control over that di ba? Hindi mo kontrolado yung isip niya tsaka yung emotions niya, yung gusto niya. So, ikaw, you have control over yourself. So, yun ang doon ka mag-focus. Ngayon, pag nag-focus ka sa sarili mo, yung dalawang technique na sinasabi ko, pwede may same effect Yung una, ini-improve mo yung sarili mo para sa kanya. Pero hindi ka sigurado kung babalik siya sa'yo, hindi. Pero kung ang ginawa mo is yung second technique, which is improve mo yung sarili mo para sa sarili mo, pwede maging curious siya sa'yo ulit, pero yung standards mo mas mataas na. Iniwan ka niya kung nasaan ka dati, and then nung in-improve mo yung sarili mo, then bumabalik siya sa'yo, pero ikaw nandoon na sa mas mataas na yung standards mo, yung value mo mas mataas na. So mas may option ka na kayo na pumili ng ibang babae, hindi lang siya, di ba? So, yun ang maganda doon. Kung nag-focus ka sa sarili mo, inangat mo yung value mo, nag-improve ka, mas marami ka ng options ngayon na pagpipilian. Mas makakapili ka na ng babae na better doon sa nang iwan sa'yo. Yun ang maganda doon. Yung pag-iwan niya sa'yo, ay nagkaroon ka ng opportunity ngayon para improve mo yung sarili mo, mag-focus sa sarili mo, na-enjoy mo yung buhay mo being single, kaysa sa nagmukmo ka, naging self-destructive ka, pinabayaan mo na yung sarili mo, di ba? So, ang pinaka-importante dito is, kung mangyari man yun sa'yo, ang una mong iisipin yung mental health mo, yung physical health mo, improve mo yung sarili mo. Normal lang yun, magi-grieve tayo, pinagdaanan ko din yun. Masasaktan tayo, iiyak ka, magagalit ka, and then, normal yan Pero, importante dito is, mag-self-reflect ka. I-analyze mo ano nangyari. Ano yung mga sinabi niya sa'yo? Huwag kang maging defensive. Hindi ako ganyan. Baka nga naman ganun ka, hindi mo na nakikita, di ba? So, mag-reflect ka. I-analyze mo yung mga sinabi sa'yo ng ex-girlfriend mo. And then, try to improve yourself. Physical health, pinaka-importante. Kasi kahit may pera ka, kahit magaling ka sa sports o kung ano man, pero yung health mo, pinabayaan mo, walang kwenta yung sinasabi ko sa'yo. Makikipag-trade sa iyo ang billionaire na may sakit o mamamatay na, and ikaw, mahirap ka lang, wala kang pera sa wallet mo, pero healthy ka, makikipagpalit yun sa iyo. Yung billionaire na yun, makikipagpalit yun sa iyo ng katawan. Ganon ka-importante ang physical health natin. Pagising mo sa umaga, mag-meditate ka. 5 minutes, 10 minutes. Ano yung mga bagay na nagpapasalamat ka na meron ka ngayon? Pasalamat ka na buhay ka pa, na humihinga ka pa, na nakakagalaw ka pa. Magpasalamat ka dun sa may pamilya ka na nagmamahal sa iyo, or kung hindi man pamilya mo, mga kaibigan mo na nagmamahal sa iyo. Be grateful. Magpasalamat ka kung ano man ang meron ka ngayon. And then, improve your skills. Kung ano man yung interest mo, mahilig ka sa computer, mag-aaral ka mag-code. Maraming libre na ngayon sa internet. Magbabayad ka. Merong mga freelancer, Fiverr na website na nag-hire na mga naghahanap na nagko-code, gumagawa ng website. Or kung may anumang skills mo, let's say magaling ka sa math o kung anumang subject, tapos yung may kaklase ka na nahina sa math, sabihin mo, sige, bayaran mo na lang ako, tuturuan kita. Maraming opportunity ngayon dahil sa internet, dahil sa cellphone natin. Mag-aral ka, magkaroon ng extra income, improve your skills, para may pera kang pang-improve sa sarili mo. So kapag dumating sa iyo yung ganong sitwasyon na nanlabing sa yung girlfriend mo, nawala sa'yo ng interest or nakipaghiwalay na sa'yo, anong pipiliin mong gagawin mo? Ikaw ba yung lalaki na magpapanik, ma-stress, madidepress, maging desperado para lang bumalik sa kanila yung girlfriend nila? Or ikaw yung lalaki na hayaan mo siyang umalis, nag-focus ka sa sarili mo,
improve your physical health, mental health, yung skills mo, yung knowledge mo, para tumaas yung value mo, para magkaroon ka ng mas maraming options na mas maganda kaysa dun sa nang iwan sa'yo. So, yun ang dapat natin gawin. In the long run, kapag nag-focus ka sa sarili mo, mas magiging masaya ka, mas magiging successful ka, mas makakapili ka ng mas magandang babae, mas marami kang options. Ngayon, kung may tanong ka, or meron kang topic na gusto nating discuss, mag-leave ka lang ng comment. Tandaan mo, huwag ka maging pangkaraniwan. Be a high value man. Kung gusto mong malaman kung ano yung mga skills ng mga lalaki na dapat meron ka bago ka mag-18, panoorin mo yung video na ilalagay ko sa description.